At sa pagpapatuloy ng ating recap, handa na siyang tapusin ang laban ng gabing iyon kaso bago niya ibaon ang kanyang punyal sa helmet, narinig niya ang boses ng isang babae na sumusuko at nang alisin niya ang helmet, lumabas na isa pala itong babaeng elf na nagmamakaawang huwag siyang patayin. Hindi naniwala si Jinwoo at inatake ng elf ang kanyang mga sundalo, tapos ngayon ay hihingi ito ng awa pero iginiit ng elf na sumunod lang siya sa utos para ipagtanggol ang lugar laban sa mga mananakop na tulad niya. Habang papalayo si Jinwoo ay bigla siyang sinubukang saksakin ng babae mula sa likuran, pero sumalpok lang ito sa kalasag ni Tusk. Tiningnan lang siya ni Jinwoo na parang sinasabing, talagang yan na ang plano mo at agad na nagmakaawa ulit ang elf, paulit-ulit na humihingi ng tawad at tinanong siya ni Jinwoo kung kaya niyang kunin ang entry permit, at sinabi niyang ang pamilya niya ang nagbabantay nito. Kung ihahatid siya ni Jinwoo pauwi ay makukuha niya ito pero maaari ba talaga siyang pagkatiwalaan? Sumumpa ang elf sa sariling buhay na hindi siya nagsisinungaling, napailing si Jinwoo at sinabi na kung maibibigay niya ang permit at hindi na niya kailangang sirain ang buong lugar. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ba talaga siya, samantala sa isang isla na malayo sa kanila ay isang lalaki ang nilalapan ng buhay ng isang dambuhalang langgam, at ang isa pang lalaki na nakatayo malapit doon ay hindi rin nagtagal. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil natutunan na ng mga langgam kung paano lumipad, balik sa Demon Castle ay ipinakilala ng elf ang sarili niya bilang si Prinsesa Esel ng Roger Clan, pero wala itong halaga kay Jinwoo at ang gusto niyang malaman ay kung may naririnig ba itong mga tinig sa isip na nagsasabing dapat nilang lipulin ang mga tao. Sinabi ng prinsesa na wala pero may isang boses siyang naririnig na nagsasabing protektahan ang lugar na iyon mula nang dumating sila, ayon sa kanya dati silang nanirahan sa mundo ng mga demonyo, pero kung paano sila napunta roon ay hindi niya alam. Nang tanungin ni Jinwoo kung bakit sila naghahanda para sa digmaan ay bigla siyang natigilan, parang nag-shutdown ang kanyang isipan bago niya halos hindi maibulalas ang sagot. Napakalakas ng kanilang mga kaaway kaya't napilitan ang buong lahi ng mga demonyo na magkaisa laban sa kanila. Pero bago pa niya maipaliwanag ang lahat ay isang misteryosong puwersa ang pumihil sa kanya na parang nagsasabing masyado ng maraming tanong si Jinwoo, at sa isang iglap ay bumagsak si Esel sa lupa, samantala sa Hunter Association ay hindi maganda ang sitwasyon. Sinaliksik nila ang footage mula sa mutant ants, 274 na sibilyan ang napuksa at 6 na hunters ang ipinadala para tumulong pero wala ring nakaligtas. Ang mas malala pa ang isla na inatake ay 150 kilometro lang ang layo mula sa Jeju, kung kaya nang lumipad ng mga langgam ng ganito kalayo ay hindi magtatagal at aatakihin na nila ang iba't ibang lugar. Hindi kayang harapin ito ng South Korea ng mag-isa kaya't wala silang ibang magagawa kundi humingi ng tulong sa ibang bansa. Balik sa Demon Castle ay nagising na rin sa wakas si Esel at humihingi ng paumanhin sa paghimatay niya. Pero ang tanong lang ni Jinwoo na nandoon na ba sila at itinuro niya ang direksyon at dito ay nasa tapat na sila ng kastilyo ng kanyang pamilya. Pagdating nila ay agad na nataranta ang kanyang ama at agad niyang tinanong kung sino ang impaktong halimaw na dinala niya sa kanilang tahanan. Sinubukan ni Esel ipaliwanag na bisita lang si Jinwoo pero hindi siya pinakinggan ng kanyang ama, hindi siya magtitiwala sa isang taong bigla na lang lumitaw na may dalang buong hukbo. Walang pag-alinlangan ay iniutos ng hari sa kanyang mga kabalyero na pabagsakin si Jinwoo, pero nanatili itong kalmado at sinabi lang na ang kailangan lang niya ay ang entry permit at doon napagtanto ng hari kung sino ang kaharap niya, at ito ang parehong tao na lumipol kay Vulcan at Midas na parang wala lang. Alam niyang wala silang laban dito at wala siyang nagawa kundi ibigay ang permit at pinaalis na siya, pero doon biglang bumagsak ang bomba ni Jinwoo at isasama niya si Prinsesa Esel, bago pa tuluyang mawalan ng katinoan ang hari at nilinaw ni Jinwoo na kailangan lang niya si Esel para hanapin ang iba pang permit. Pinapangako niyang protektahan ito at matagal na nag-alinlangan ang hari, pero sa huli ay pumayag na rin siya at sa labas ng kastilyo ay tuloy lang si Jinwoo sa paglampaso sa mga demonyong kabalyero. Napansin din niyang lalong lumalakas sina Igris at Tank sa bawat laban. Binalaan siya ni Esel na mas malalakas ang mga halimaw sa mas matataas na palapag ng kastilyo, pero sinabi lang ni Jinwoo na wala siyang dapat ipag-alala at wala sa mga tinatawag na noble clans ang may laban sa kanya. Doon na siya diretsahang tinanong ni Esel kung bakit niya pinatawad ang pamilya niya at walang pag-alinlangan. Sinagot siya ni Jinwoo ng pinaka hindi inaasahang sagot dahil gusto siya nito. Isang instant heart attack at naputol ang kanyang pag-iisip at parang lumabas na ang kaluluwa niya sa katawan,
Pero bago pa siya makapagsimulang mangarap tungkol sa kanilang magiging hinaharap at biglang sinabi ni Jinwoo na maaari na siyang umuwi, ang kailangan lang naman niya talaga ay ang lokasyon ng mga permit. Binalaan din siya nito na ang susunod na mga laban ay mas magiging mabangis kaya't masyado ng delikado para manatili siya, at doon na tuluyang nasira ang puso ni Essel sa 1,000,000 piraso, nagtanong siya kung wala na ba siyang silbi sa kanya ngayon. Pero tiniyak ni Jinwoo kay Essel na marami na siyang naitulong gayunpaman, nagmakaawa pa rin ito na hayaan siyang manatili at panoorin siyang lumaban at kailangan niyang makita mismo kung paano siya lumalaban. Napabuntong hininga si Jinwoo na pagtanto na wala na siyang magagawa, sinabi na lang niya kay Essel na huwag siyang mahuhuli. Hindi nga siya nagbiro at mismong si Jinwoo ang umamin na ang mga laban ay 70 beses na mas mahirap kaysa dati, pero huminto ba ito? Kaso hindi at patuloy lang niyang ipinagpag ang mga halimaw na parang wala lang. Samantala sa Hunter Guild ay natanggap nina Four Eyes at Cho ang isang agarang kahilingan mula sa association, kailangan sila para sa isang misyon laban sa mga mutant na langgam, at ayon sa ulat ay may isa pang rank S na pinuno ng guild na darating para tumulong. Balik sa Demon Castle sa wakas ay narating nina Jinwoo at Essel ang ika-100 palapag at ito ang silid ng huling boss. At sa sandaling ibubuka na ni Essel ang kanyang bibig para sabihing bakante yata at biglang sumabog ang kisame, isang dambuhalang dragon ang lumulusob at nagbitaw ng kidlat sa buong paligid at unti-unting winasak ang buong silid. At nakasakay sa nakakatakot na wyvern na iyon ay walang iba kundi si Baron at ito ang hari ng mga demonyo, mismong si Jinwoo ay napaisip na baka may malaking problema sila rito, samantalang si Essel at ilang segundo na lang at tuluyan na siyang magpapanik. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil marunong lumipad ang kalaban at bago pa makagalaw ang kahit sino, biglang umatake si Baron gamit ang isang Naruto-level Edo Tensei at nagsimula siyang magpatawag ng isang hukbo ng mga demonyo at hindi inaasahan ni Jinwoo na ganito karami ang kalaban, kaya agad siyang gumanti at tinawag ang kanyang Shadow Army at ang labanan ay naging purong kaguluhan. Si Tusk ay walang kahirap-hirap na pinadagsa ang buong battlefield gamit ang isang fire tsunami, at sabay-sabay niyang winasak ang 300 demonyo sa isang iglap, samantala ay nagulat si Essel at hindi alam kung sino ang dapat niyang kampihan. Dapat ba siyang lumaban para sa hari ng lahat ng demonyo o sa isang overpowered na mananakop na walang hirap na dumurog sa kahit sino sa kanyang daraanan, ngunit bago pa siya makapagdesisyon ay biglang nagbitaw si Baron ng isang atake mula sa langit, walang tigil ang pagsabog sa buong paligid at nawawala ang mga shadow soldiers isa-isa, at si Essel na ang susunod na tatamaan. Sa huling saglit ay sumulpot si Jinwoo at sinagip siya na tila isang eksena sa isang superhero na pelikula, napagtanto niya na hindi ito ordinaryong mga kidlat ang sinumang tamaan nito ay napaparalisa, kung hindi siya makakahanap ng paraan para makaiwas ay mauubos ang kanyang mga sundalo at tuluyang mauubos din ang kanyang mana. Agad niyang inactivate ang stealth mode at bumilis ng husto at tinangkang putulin ang pakpak ng dragon. Ngunit hinarang ito ni Baron at agad na gumanti ng isang mabagsik na atake, bumulusok si Jinwoo pabagsak sa lupa na tila isang meteorite. Halos hindi siya nakaiwas sa isang malapitang pagsabog ng kidlat at alam niyang kung nataman siya ay wala nang makakapagligtas sa kanya, dahil dito ay tinawag niya si Tusk at sa tulong ng Orb of Avarice ay napalampas ni Tusk ang atake ni Baron, kaya't nagkaroon si Jinwoo ng pagkakataon na umatake. Isang mabilis at malinis na paghiwa at agad na naputol ang ulo ng wyvern na nadagdag sa kanyang lumalaking koleksyon, ngayon na nasa lupa na si Baron at inunat ni Jinwoo ang kanyang leeg at sinabi na matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito, na tila sumasakit na ang kanyang leeg sa kakatingala. Pagkatapos ay naghanda siya para sa susunod na labanan at sa Hunter Association, kasalukuyang nakikipagpulong si President Go sa Backhand Guild na pinamumunuan ni Ryuji Goto at ang pangalawang pinakamalakas na hunter sa buong Asya, nagpasalamat sila sa kanya dahil sa pagsang-ayon nitong tumulong sa paglaban sa mutant ants. Isa sa mga assistants ang nagpaliwanag ng plano at ayon sa kanila, ang mga langgam ay may maikling buhay at nabubuhay lamang ng 1 taon na kung mapapatay nila ang reyna, kusa nang mamamatay ang buong kolonya sa loob ng 1 taon. Sinabi ni Ryuji na 11 rank S hunters mula sa kanyang guild at kasama siya, ang sasabak sa harapan upang ilihis ang atensyon ng mga langgam at samantala, ang mga hunters ng South Korea ang maghahanap sa reyna. Nagulat si President Go sa tila delikadong plano ngunit wala silang ibang pagpipilian kaya't agad nilang inayos ang huling detalye ng misyon,
Samantala sa Demon Castle ay parang isang digmaan ang nagaganap at si Tusk ay patuloy na hinarang ang mga sinag ng hari ng mga demonyo, habang ang buong grupo ay sabay-sabay na umatake rito. Si Iron ay tinamaan sa noo ng espada at si Igris ay tinapon sa ere. Si Jinwoo ay naghanap ng tamang tiyempo upang umatake. Sinubukan ni Jinwoo na umatake ngunit hinaharangan siya at muntik nang masira ang kanyang ulo. Sa huling saglit ay hinawakan ni Tusk ang malaking espada, habang ginamit ni Jinwoo ang pagkakataon upang hiwain ang braso ni Baron. Agad na sumugod ang kanyang mga sundalo kaso biglang nagbitaw si Baron ng isang malawakang pagsabog, na nagwagi sa lahat ng Shadow Soldiers at tuluyang naubos ang mana ni Jinwoo. Gayunpaman ay hindi ito naging malaking alalahanin para kay Jinwoo na sanay na siyang lumaban ng mag-isa mula pa noon at sa unang pagkakataon, nakasagupa niya ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Sinubukan niyang harangin ang isang atake kaso lumipad ang kanyang mga punyal palayo. Sunod-sunod ang tinanggap niyang matinding suntok na halos ikawala niya ng malay, ngunit sa kabila nito ay nagawa niyang kumapit sa mga braso ng hari ng demonyo at mula doon ay sinimulan niyang mag-ipon ng isang pagsabog na kasing lakas ng isang nuclear bomb, na siguradong wawasak kay Baron. Bago pa niya tuluyang mailabas ang kanyang pinakamalakas na atake, biglang lumipad ang isang espada papunta kay Baron na isang sandata na inihagis ng prinsesang elf, bagaman halos wala itong epekto sa katawan ng hari ng demonyo, sapat na ang naging distraction na iyon upang bigyan si Jinwoo ng tamang tiyempo. Gamit ang Dominator's Touch ay tuluyan niyang pinigilan ang galaw ni Baron sabay na pinunit ang kanyang mga braso. Sa huli ay tinapos ni Jinwoo ang laban gamit ang isang matinding suntok na tila isang meteorite na dumurog sa ulo ng hari ng demonyo at nagpadala rito diretso sa buwan. Ito ang unang pagkakataon na nagawang patirin ni Jinwoo ang ulo ng isang kalaban gamit ang suntok sa halip na hiwain ito ng punyal. Bumagsak ang hari ng demonyo at natanggap ni Jinwoo ang isang notification na natalo na niya ang Demon Monarch. Sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng natitirang kalaban. Agad na tumakbo ang prinsesa papunta kay Jinwoo ngunit sinabi niya sa kanya na bumalik na sa kanilang tahanan at ipaalam sa kanyang ama na ang Rattis clan na ngayon ang pinakamalakas na angkan sa impyerno. Sa halip na magalit na tawa at napaiyak sa tuwa ang prinsesa, habang pinagtawanan ang pagkakamali ni Jinwoo sa pangalan ng kanilang angkan. Isang napakatinding yugto ang naganap na halos mahulog sa kanyang upuan ang sino mang makakakita nito dahil sa labis na kasabikan sa laban. Matitiyak ba ni Jinwoo na mae-extract niya ang anino ng napakalakas na Demon King na ito?